Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang liblib na kubo sa kagubatan, kung saan ang isang misteryosong nilalang na kilala bilang si Lumberjack Man, ay nagtitipon ng mga armas at gumagawa ng malalaking pancake. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga kabataang papunta sa kanilang taunang retreat kasama ang mga staff ng Good Friends Church Camp, at may grupo ng mga babae na pinag-uusapan ang isang bagong dalagang nagngangalang Faith, na unang beses sumali sa retreat. Isa sa mga dalaga na nagngangalang Daniel, ay nagpasyang ipahiya si Faith, subalit binaliktad ni Faith ang sitwasyon at siya ang nagpahiya kay Daniel, dahilan upang magalit ito ng husto. Sa kabilang banda, ang dalawang magtropa na sina Jeff at Kel na parehong may pagnanasa kay Faith, pinakiusapan ni Kel si Jeff na kausapin si Faith para sa kanya, subalit tumanggi si Jeff, dahilan upang magtalo sila at makaagaw ng atensyon. Kinalaunan, sinabi ng camp director na si Doug, ang mga patakarang dapat sundin ng lahat habang nasa kampo, at nangako siya na kung susundin nila ang mga ito hanggang sa huli, gagantimpalaan silang lahat ng isang pizza party. Samantala, dumating naman si Detective Dr. Peter, sa isang lokal na tindahan, at habang kumukuha ng litrato, nakunan niya ang bus na sinasakyan ng mga kabataan. Pagpasok sa tindahan, tinanong niya ang matabang tindero kung saan papunta ang bus, at sinabi nitong patungo ito sa Big Timber State Park para sa isang camp retreat. Bumili si Peter ng mga bala at isang sachet ng syrup, at pagkatapos ay umalis. Samantala, dumating ang grupo ng mga kabataan sa campsite, at sinabi ni Doug sa driver na si Leon, kung kailan at saan sila susunduhin muli, subalit nagmamadaling umalis si Leon kaya agad itong nagmaneho palayo. Tinipon ni na Doug at ng assistant niyang nagngangalang Teresa ang mga kabataan, ipinakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Reggie, at binigyan ng bawat isa ng kani-kanilang gawain sa paligid ng kampo. Samantala, habang masayang nagmamaneho si Leon, gumamit ito ng pangpabaliw upang maging bangag, pagkatapos ay huminto siya sa isang lugar, kung saan pinasakay niya ang dalawang masarap na chicks para magsaya. Habang nagsasaya sina Leon at ang dalawang chicks sa loob ng bus, hindi nila napansin na parating si Lumberjack Man na may dalang mga palakol, lag-ari, at rolling griddle na may malalaking flapjack. Biglang pumasok ang killer sa bus at brutal na pinugutan ng ulo ang dalawang chicks, walang kamalay-malay sa nangyayari ang bangag, at nakasalubong ni Leon ang Lumberjack Man, na agad din siyang tinapos. Matapos noon, ginamit ng killer ang kanilang dugo bilang syrup para sa kanyang malalaking flapjack bilang paghahanda sa kanyang pagkain mamaya. Samantala, habang nagtatrabaho sina Faith at ang bago niyang kaibigan na si Jacqueline, malapit sa volleyball area, bigla nilang napansin na may lihim na naninilip sa kanila mula sa likod ng isang tumpok ng dayami. Nang maglaon, lumabas din ito at isa din itong camper na nagngangalang Ernie. Kinuha ni Faith ang hawak nitong libro na naglalaman ng mga drawing ng mga hubad na babae, at ang mga drawing na ito ay pinaniniwalaan niyang sila mismo. Pinagalitan niya si Ernie kaya dali-dali itong tumakbo palayo. Sa kagubatan, naghahanda naman ang magtropa na sina Jeff at Kel na magyosi ng dahon, nang bigla silang mahuli ni Alberto, ang lalaking dapat sana nilang tinutulungan ngunit tinakasan nila ito. Nang maglaon, habang nagtatrabaho ang dalawa sa kwadra, kinuha ni Alberto ang dahon mula sa kanila at siya mismo ang nagyosi nito. Nang maramdaman niyang tinatamaan na siya ng dahon, nakaisip ng plano sina Jeff at Kel, habang napupuno ng usok ang paligid. Palihim silang tumakas at gumawa ng simpleng rebulto na kamukha nila upang linlangin si Alberto, at dahil sa epekto ng dahon, naniwala naman ito. Matapos makatakas ang dalawa, tinitingnan naman ni Alberto ang larawan ng kanyang nobya, subalit hindi nito alam na biglang dumating ang Lumberjack Man mula sa likuran. Bigla siyang nagulat sa isang ingay at paglingon niya. Nakita niya ang kanyang nobya, dahil sa epekto ng dahon at sa sobrang bangag na ito ang nakikita niya ay ang kanyang girlfriend, sa halip na ang killer. Subalit bigla siyang sinunggaban ni Lumberjack Man sa leeg, at pinugutan ng ulo gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, sinubukan ni Peter na balaan ang head park ranger ng Big Timber State Park na si Luan, tungkol sa panganib na naghihintay sa mga camper, subalit hindi siya pinaniwalaan ni Luan dahil masyadong nakakatuwa para sa kanya ang kanyang kwento. Ipinakita ni Peter kay Luan ang mga artikulo sa dyaryo tungkol sa isang nakaraang mass murder na nangyari sa Big Timber maraming taon na ang nakalipas, sa mismong kampo kung saan naroroon ngayon ang mga kabataan. Ipinaliwanag ni Peter na mula pa noong 1896,
isang halimaw ang muling nabubuhay kada 30 taon upang magsagawa ng masaker sa kampo. Subalit hindi pa rin naniwala si Luan, at nang hingi ni Peter ang direksyon papunta sa kampo, tumanggi siya at pinaalis ito. Gayunpaman, lihim na nakipagkita ang Deputy Ranger na si Kalbo kay Peter at ibinigay rito ang direksyon. Sa kabilang banda, palihim naman naninilip ang mahilig na si Ernie habang may hawak na saging at peanut butter sa dalawang chicks na sina Stacy at Courtney. Habang naliligo ang dalawa sa ilog, hindi niya alam na pinuputol na pala ng lumberjack man ang isang malaking puno. Sinubukan tumakbo ng mahilig, subalit nadapa ito sa ugat ng puno, at biglang bumagsak sa kanya ang isang napakalaking puno dahilan upang kunin na siya ni Lord. Nang marinig ang ingay, mabilis na umalis sa tubig sina Stacy at Courtney at nagmamadaling tumakbo. Samantala, habang papunta sina Faith, Jacqueline, at isa pang camper na si Kendra, sa dining hall nang biglang mabangga ni Jeff si Faith habang wala itong suot na pang-itaas. Tinanong ni Jacqueline kung bakit wala silang suot na t-shirt. Nagsinungaling si Kel at sinabing nag-wrestling sila, dahilan upang malito ang mga chicks. Nang magpatuloy sila papunta sa dining hall, nagpa siya si Jeff na sumama sa kanila at iniwan si Kel. Sa kabilang banda, katatapos lang gumawa ng milagro ni Daniel kasama ang isa pang camper na si Trevor. Napansin ni Daniel na wala na siyang sigarilyo kaya inutusan niya si Trevor na kumuha, subalit hindi nila alam na nasa malapit lang si Lumberjack man. Habang papunta roon, nakita ni Trevor ang isang malaking pancake, subalit bigla siyang inatake ng killer kaya napasigaw ito ng malakas, at narinig ni Daniel ang kanyang sigaw kaya tinawag siya, pero walang sumagot. Nainis si Daniel sa pananahimik nito kaya nagalit siya at sinimulang sigawan si Trevor. Subalit inihagis ni Lumberjack man sa kanya ang pugot na ulo ng binata. Pagkatapos nito, hinarap ng killer si Daniel, at sinunggaban siya nito, binaluktot ang kanyang katawan sa hindi normal na paraan, at tuluyang pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya sa puno. Samantala, sa kusina ng dining hall, gumagawa si Faith ng pancake nang dumating si Reggie, ang cook, upang hanapin ang nawawalang syrup. Di nagtagal, dumating si Jeff at iniwan ni Reggie ang dalawa. Maya-maya, nagkulitan sina Faith at Jeff na nauwi sa food fight, sumali rin ng ibang campers hanggang sa naging magulong maganda ang buong kusina. Samantala, pinapunta ni Luan si Deputy Kalbo sa bayan at nagsimulang maghalongkat ng mga lumang artikulo sa dyaryo at police reports. Bigla siyang nakarinig ng mga ingay sa labas at lumabas ito upang mag-imbestiga subalit wala siyang nakita. Sa mismong sandaling iyon, inatake siya ng lumberjack man, at pinaputukan ni Luan ng halimaw at tinamaan ito dahilan upang bumagsak ang pangit. Nang sinubukan niyang tumawag ng tulong, muling tumayo ang lumberjack man at binato siya ng palakol na tumama sa kanyang likod. Sugatan at desperado siyang nagbato ng kung ano-ano, hanggang sa mahawakan niya ang isang baso ng syrup na ginamit kanina ni Kalbo, at nang ihagis niya ito, nasunog ng syrup ang halimaw kaya napaatras ito. Samantala, sa theater playhouse, nagtatrabaho sina Stacy at Courtney nang dumating si Kel na may dalang inumin, at nagsimulang mag-party ang tatlo, uminom, at nagsuot pa ng Greek attire upang magsaya. Subalit naputol ang kanilang kasiyahan nang biglang dumating si Lumberjack man, at takot na tumakbo sina Stacy at Courtney habang naiwan si Kel, at paulit-ulit inampas ng halimaw ang kanyang ulo sa pader, hanggang sa matuluyan na ang kawawang mahilig. Matapos noon, hinabol ni Lumberjack man ang dalawang babae. Habang tumatakbo, nahuli si Stacy sa isang trap at nakiusap kay Courtney na tulungan siya, subalit tumakbo ito upang maghanap ng tulong. Naiwang mag-isa ang kawawang dalaga at hinarap siya ng killer, at bigla niya itong sinaksak sa kanyang ulo at kumuha ng dugo para sa kanyang pancake. Sa kabilang banda, habang mabilis na tumatakbo si Courtney sa kagubatan, inambush siya ni Lumberjack man gamit ang isa nitong napakalaking pancake. Subalit bumangon ito at patuloy na tumakbo, ngunit tila alam ni Lumberjack man ang bawat galaw niya, at muli siyang inambush ng killer at pinatay sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas gamit ang malaking pancake. Samantala, dumating si Peter sa kampo at tinipon ang lahat upang balaan silang umalis agad sa lugar. Tumanggi si Doug na paniwalaan siya at nagbantang tatawag ng pulis kapag hindi siya umalis. Dahil doon, ikinwento ni Peter, noong 1892, nangangaso si J.T. Jepson ng Wildcat sa kagubatan nang maakit siya ng amoy ng bagong lutong pancake. Ang cook ay si Nehemia Easterday, isang tahimik at mapag-isang lalaki na tuwing unang Martes bago ang Lent ay niluluto niya ang lihim na recipe ng pancake ng kanyang pamilya bilang tradisyon. Nang matikman ni Jepson ang pancake, namangha ito sa sarap at agad na nagmukhang pera ang kanyang mata, kaya sinubukan niyang bilhin ang recipe,
subalit tumanggi ang lalaki at nangakong dadalhin niya ang sekretong recipe sa kanyang libingan kaysa ibenta ito para sa pera. Dahil doon, pinatay siya ni Jepsen sa pamamagitan ng paglunod sa kanya sa sarili nitong syrup at ninakaw ang recipe, na itinago niya sa loob ng stuffed ocelot. Kinalaunan, isinumpa si Nehemia at naging mapaghiganting halimaw na ngayon ay kilala bilang Lumberjack Man. Sinabihan ni Peter ang lahat na bumabangon ng halimaw upang patayin ang sinumang pumapasok sa kanyang kagubatan at kapag natapos nito ang kanyang pancake bago sumapit ang umaga ng Lent, magiging imposible na itong pigilan. Sa kabila ng babala, tumanggi pa rin si Doug na maniwala at inutusang umalis si Peter. Labis namang nabalisa si Faith sa kwento kaya tumakbo siya papunta sa kagubatan, sinundan siya ni Jeff at pinakalma, at ibinalik sa kampo. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho, biglang lumabas sa daan ang sugatan na si Luan, at agad na pagtanto ni Peter na nakaligtas si Luan sa atake ni Lumberjack Man kaya agad niya itong pinasakay sa kanyang kotse. Nang makaalis na sina Peter at Luan, bigla naman dumating si Kalbo sa parehong lugar para hanapin si Luan, at bigla itong nakakita ng malaking pancake sa daan. Habang namamangha sa laki ng pancake, hindi nito napansin na lumapit si Lumberjack Man sa kanyang likod, at walang awa niyang pinagpapalakol ang kawawang kalbo. Pagbalik sa dining hall, naghain ng pancake ang chef na si Reggie at malungkot nitong ibinalitang wala silang syrup. Inatasan ni Doug si Jacqueline na pangunahan ng panalangin, subalit dahil sa awkward nitong mga salita, pinutol agad ni Doug ang dasal. Nang maghahanda ng kumain ang grupo, natuklasan ni Doug ang binalatang pangit na mukha ni Ernie na nakatago sa kanyang pancake at napasigaw ito sa takot. Sa mismong sandaling iyon, sumabog papasok si Lumberjack Man sa hall, at nagbato ito ng palakol na tumama naman kay Jacqueline na agad nitong ikinamatay, at nagkagulo ang buong lugar. Tumakbo at nagtago sa kusina sina Reggie, Jeff, at Faith habang nagsimula naman si Lumberjack Man na tapusin ang mga campers at staff isa-isa sa mess hall. Nakapasok din si Doug sa kusina at agad na nilock ang pinto upang hindi makapasok ang iba. Nang kumprontahin siya ni Reggie dahil iniwan niya ang mga campers, tinakat siya ni Doug gamit ang maliit na pocket knife. Nakiusap si Teresa na papasukin siya, subalit ang kanyang pag-iyak ang nagdala sa Lumberjack Man sa kanya at agad siya nitong pinatay. May isang camper na sumubok umatake sa halimaw gamit ang kutsilyo, subalit nadulas ito at aksidenteng napatay ang sarili. Matapos patayin ang lahat sa hall, ibinaling ni Lumberjack Man ang atensyon sa mga survivor sa kusina at nagsimulang hambalusin ang pinto. Nagpanik si Doug at unang tumakas, kasunod ang iba habang lumalabas sila sa backdoor. Makalipas ang ilang sandali, nabasag ng Lumberjack Man ang pinto at sinundan sila. Nabuksan ni na Jeff at Reggie ang pinto sa tamang oras. Nakatakas sina Faith at Reggie ngunit naiwan si Jeff at napatay ni Lumberjack Man at kinaladkad ang bangkay nito. Habang tumatakbo, muling hinarap ng dalawa ang killer kaya mabilis silang tumakbo at nagtago sila sa kwadra. Nang makarinig sila ng mga yabag, naghanda sila ng mga armas subalit laking gulat nila nang si Peter pala iyon. Sa halip na tumakas, sinabi ni Peter na alam niya kung paano tuluyang mapapatay ang halimaw. Ipinakita niya ang sachet ng syrup ni JT Jepsen at sinabing iyon ang susi upang matalo ang halimaw. Maya-maya, dumating ang nagpapanik pa rin na si Doug na iniwan sila upang iligtas ang sarili. Habang tumatakbo, nahulog siya sa isa sa mga trap ni Lumberjack Man at brutal na nahati sa dalawa ang kanyang katawan. Samantala, natapos ng kainin ni Lumberjack Man ang kanyang malalaking pancake na babad sa dugo ng kanyang mga biktima kaya lalo siyang lumakas. Naghanda sina Faith, Reggie, at Peter upang harapin ang pangit, at may dalang hanso ang dalaga habang may hawak naman na wrench si Reggie bilang sandata. Saglit na umalis si Peter upang kumuha ng isang bagay sa kanyang kotse habang pumasok naman ang dalawa sa bahay ni Lumberjack Man. Sa loob, hinarap nila ang halimaw sa ganap nitong makapangyarihang anyo. Tinangkang umatake ni Reggie gamit ang hanso subalit nakuha iyon ni Lumberjack Man at itinapon palabas. Nang muling umatake si Reggie, sinunggaban siya ng killer sa leeg, at malakas na inihampas sa pader. Mabilis na lumapit si Faith kay Reggie at sinubukang kumbinsihin itong tumakas ngunit hirap pa rin itong makahinga. Habang papalapit si Lumberjack Man upang patayin sila, dumating si Deputy Kalbo sa bahay, at ibinaling ng halimaw ang atensyon dito at brutal na pinatay sa pamamagitan ng pagdukot sa puso nito. Hinanap ni Faith ang syrup na ibinigay sa kanya ni Peter kanina ngunit naghagi si Lumberjack Man ng martilyo na tumama sa kamay nito at naputol ang ilan niyang daliri. Bago pa sila tuluyang mapatay, bumalik si Peter at pinaputukan ng shotgun ang halimaw dahilan upang bumagsak ito,
at umalis ang tatlo sa kubo subalit biglang tumayo muli ang pangit at hinabol sila gamit ang palakol. Hinawakan ni Peter ang syrup upang harapin ang halimaw subalit nahirapan siyang buksan ito, sa halip, nakipagsuntukan siya sa pangit hanggang sa gumanti ang lumberjack man at bumagsak ito sa isang suntok lang. Hinarap ni Faith ang halimaw gamit ang shotgun subalit nadiskubre niyang wala na itong bala. Sinunggaban siya ni lumberjack man sa leeg at inihagis pabalik sa loob ng kubo kung saan niya nakita ang nawawalang syrup mula sa mess hall. Sinunod ni Faith ang bilin ni Peter, at ibinuhos sa sarili ang syrup, at muling hinarap ang halimaw na malapit ng patayin sina Reggie at Peter. Nang hindi siya napansin ng halimaw, tinukso niya ito sa pagsasabing isa siyang descendant ni Jepsen, dahilan upang magalit ang pangit at ituon sa kanya ang atensyon nito. Dahil doon ay naglaban ang dalawa. Subalit nanaig pa rin ang halimaw at sinimulan siyang sakalin, ngunit nagsimulang sunugin ng syrup na bumabalot sa katawan niya ang halimaw, at bumagsak ito. Nagsimulang mangisay ang katawan ni lumberjack man bago tuluyang namatay. Nawalan ng malay si Faith dahil sa laban ngunit kalaunan ay nagising at muling nakasama sina Peter at Reggie. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang kaligtasan, biglang sumiklab ang apoy sa kubo at nilamon ito. Siniguradong tuluyan ng nawasak ang halimaw at natapos ang kanyang mga pagpatay. Kinabukasan, sina Peter, Faith, Reggie, at ang sugatan na si Luan, ay nagtungo sa gilid ng kalsada at pinara ang isang paparating na sasakyan. Inalok sila ng driver ng sakay papunta sa bayan, iniwan nila ang kampo at ang nakakatakot na alaala ni lumberjack man. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.